O, game na ho, mga bossing. Eto na nga, no? Nakita ko, nadaanan namin diyan sa social media itong si ate. Kumakanta. Meron palang Duterte's 5. Kala ko dati Voltes 5 lang ho ang meron, mga kababayan. Meron palang Duterte's 5. Grabe ano? Nung eleksyon, merong Duterte 10. Ngayon naman, may Duterte's 5 naman, mga kababayan. Ibang klase na gagawa nitong si dating Pangulong Duterte doon sa kanyang mga tagahanga, taga-suporta at doon sa kanyang mga anak. Oh, kuya, bago pala ako, isingit ko na, bago pala ako mag-live, no, may nakita ko palengke sa Davao City. Ang lakas ng agos ng tubig, bahang-baha. Sabi ko, wow, dagat! Na-realize ko, Davao City pala. Wow, Davao. Yun pala yun, mga bossing, no? Imbis na Kiko Pangilinan, wow, dagat. Doon sa kanila, wow, Davao. Oh. Eto, pakinggan na ho natin si ate, mga kababayan. Kakantahan kayo ng napakagandang boses ni ate. Ate, banat! Kantahin ko daw ulit ang Voltes 5. Nung mga bata ho tayo, naku, yan ho ang sikat na sikat at yan ho ang inaabangan natin, mga bossing. Let's bolt in! O, di ba? Mga batang 90s, mga batang 80s, yan ho ang ating mga cartoons. Laging nating inaabangan. Oh. Paano, ate? Sige nga, pakikanta nga. Tato ni Sara sa kanyang binte. Si Pulong naman may tato sa likod. Si Sandali, ate. Oy, hindi pa pinapakita yung tato ni Pulong. No, doon sa likod. Oh, hindi pa tayo sure diyan na may tato si Pulong sa likod, no? Kasi mga kababayan, kung matandaan nyo, doon sa Senado, si Pulong, no? At saka si dating Senador Trillanes, mga bossing, may sagutan yan doon sa Senado. At ang sabi nga po ni Senator Trillanes o dating senador na tingnan mo, ipakita mo yung tattoo mo, Pulong, sa likod. Dahil yung tattoo na yan ay ang sumisimbolo ng triad. Dahil ang sinasabi nga ho ni dating Senador Trillanes, mga bossing, si Pulong daw ho ay miyembro ng isang triad, mga kababayan. O biruin nyo ho yun. Diba? So ngayon, sabi ko, habang pinapanood ko yun, pakita mo na, no? Kasi ako sumusuporta po ako dati sa mga Duterte nung panahon na yun. Sabi ko, sige na, Boss Pulong, pakita mo na. Dali, para masoplak mo na si Sundalong Kanin. Ganun pa sinasabi ko Pero tinigil ko na ho yun, mga kababayan, simula po nung nakita natin at napansin natin na mas may katotohanan ho yung sinasabi ni dating Senador Trillanes kaysa po dito sa mga Duterte, mga bossing. So ayun nga, di ba? Inaabangan ko, ilalabas kaya ni Pulong? Hindi nilabas, mga bossing. Ngayon sabi ko, bakit hindi inilabas? No? Sana kung nilabas ni Pulong Duterte, mga kababayan, yung tattoo niya at ipinakita, tumagilid man lang ng ganun at ipinakita, naku po, soplak at pahiya si dating Senador Trillanes. Di po ba, mga bossing? Naku, baka hanggang ngayon po hindi na tayo naniniwala sa mga sinasabi ni dating Senador Trillanes. Idagdag mo pa yung matagal niya nang ipinupush na pirmahan daw po ni dating Pangulong Duterte. Ang alin? Yung waiver para doon sa bank account na pumapasok daw. Yung drug money, halos 2 billion daw po ang mga pumapasok na mga pera doon sa account na yun. Sabi ko din, kung totoo, no, na walang perang ganong pumapasok o walang transaksyon na pumapasok doon sa bank account na yon na sinasabi ni dating Pangulong Duterte at ni Panelo, aba, kung ako ho ang may-ari ng account na yon, mga bossing, pipirmahan ko yon. No? Para masoplak ko yung sinasabi ni Trillanes. Di po ba? Para masoplak ko tong tao na to, ang tagal na kaming sinisira ang mga Duterte, pipirmahan ko tong waiver na to at maipakita sa sambayan ng Pilipino na wala naman talagang transaksyon na ganun. Wala ho
Tingin ko nga ho, mga bossing, ang diskarte ng dating Pangulo dyan, kakamatayan na ho niya yan. Kakamatayan na ho niya yan, mga kababayan, hanggang sa hindi maipakita yung bank account na yon. Di ho ba? Sinabi pa nila kakasuhan si Trillanes dahil daw sa paninirang puri kay dating Pangulong Duterte, dahil daw doon sa bank account na yun, hindi nila magawa-gawa. Bakit to, mga bossing? Kasi nga, para mapatunayan na sila ay sinisiraan lang ni Trillanes, mga boss, pipirmahan mo yan. Ipapakita mo sa hukom, sa korte. No? Ito po, wala naman po talagang pumapasok. Sinisiraan lang ako ni Trillanes. O doon, mawawalan lalo ng tiwala kay dating Senador Trillanes. Pero yung mga yan, yung simpleng pagtaas nung likod ni Pulong para ipakita yung tattoo, hindi ginawa. Yung simpleng pagpirma para makita yung mga transaksyon, no? Doon sa bank account na yun, hindi ginawa. So, syempre, unang papasok ko sa isipan natin, mga kababayan, may itinatago. Di po ba? Mayroong itinatago. Ate, tuloy mo. Di naman ay tato sa liig at rito kada naman si Kite. Uy, meron din tattoo si Kite. Si Kitty, di ba? Parang, kung di ako nagkakamali, dito ho. Dito, yung tattoo ni Kitty Duterte sa gitna. Pero mas malupit yung ibinanat. Retokada daw. Retokada daw ho si Kitty Duterte. Mga kababayan. Oh, tuloy. Si Digong kinuha na ng ICC. Si Sara naman maimpi. Opo. Saklap, ano? Si dating Pangulong Duterte, ayun na nga, nandun sa nasa ICC na ho, mga kababayan. At ito, si Inday Sara Duterte naman ho, na napakaraming kinakaharap po, no? Pag ang usapan po ay impeachment, mga bossing, tatlo ang kailangan niyang lusutan dyan. Bribery, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, at ano pa ho? At tsaka yung confidential funds. Isa lang ang hindi lumusot dyan, impeach siya, mga bossing. Kung sakali naman na makalusot, sabi naman ng Congress, kakasuhan namin ng plunder si Inday Sara Duterte kung sakaling lumusot yung impeachment na yan. Dahil meron silang mga kaibigan na ang sinasabi, ang boto nila, no? Ay wag ma-impeach si Inday Sara Duterte kahit hindi pa nakikita yung investigasyon at hindi pa nakikita yung mga dokumento at mga ebidensya. Sila Robin Padilla, di ba? Mga kababayan, sila Bato de la Rosa. Dapat ini-inhibit yan. Pero kapag nga daw lumusot, pag daw lumusot, mga kababayan, doon sa impeachment, kakasuhan ng plunder. Ang masaklap pa nito, pagkatapos ng plunder, at lumusot din, mukhang ICC naman ang maghahagilap. Saklap, no? Tuloy. Iyakan ang DDS. Yun ang sigurado ako. Ang mga DDS naman ho kasi, mga kababayan, puros yabang lang ho yan. Puros pagbabanta, yung puros pagpapakita na sila ay malakas. Pero kapag ayun na, nakuha na, nahuli na, naoblo na, wala na, iyakan na ho talaga, mga bossing. Mang-aasar pa yan, mangiinis pa. Sabihin, Mark Ramos, nasaan yung sinasabi mo? Nahuhulihin si Duterte at si Kibuloy. Nung nahuli po, iyakan. Voltes ang Duterte. Iyakan ang DDS. Magtino na kasi kayo para walang gulo. Malaman, ano? Bakit nasasabi ni ate yan? O bakit nakakanta niya yan, mga kababayan? Kasi sila naman po talaga ang nangunguna sa panggugulo sa bayang Pilipinas. Di ho ba? Simula po nung nagtayo sila ng entablado at sumigaw ng adik si Pangulong Bongbong Marcos at kung ano-ano na po ang ibinentang kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, doon na po nagkagulo-gulo eh. Hindi na lang mga magtino. Buti nga ho. Hindi, ako nagpapasalamat din at hindi sila nagtino at nagmadali sila na mang-agaw ng posisyon. Ano po? Kasi kung hindi nila ginawa yan, mga bossing, at tumahimik lang sila, naku po, yari ang bansa natin sa 2028. Bakit to?
Kasi nakaprogram na ang mamamayang Pilipino. Nakaprogram na nung una na pagkatapos ni Bongbong Marcos, si Sara Duterte naman, nung hindi pa natin alam yung ugali nila. Nung nakita na natin, di ba, at least, nung nagmamadali na silang maagaw ang posisyon, nakita na natin ang tunay na lang mga ugali, mga kababayan. Di ba? Ate, tapusin mo na! Maimpis, Sinday Sara, kulong na sinikong. In fairness maganda ang boses ni ate, mga kababayan. Maganda ho yung boses niya. Tsaka ang galing kumanta, ang galing gumawa nung mga letra para doon sa kanta na yon.